Ang una, pangalawa mong nakausap dito, ma'am? Nung una, makulit. Pangalawa? Yung pangalawa, sir, yung sinabi mo na ng utang doon sa OFW. Nang scam siya? Hindi, hindi naman po sa akin siya ng scam. Parang nanghiram siya doon sa unang kausap niya ata. So hindi rin po pumasa sa'yo? Hindi po. Okay. Hindi ko na po. After kami nag-usap dyan, hindi ko po siya na-contact na. Hindi na po na kami nag-usap. Hindi na rin po siya nag-chat sa'yo? Okay. Nag-chat po siya, pero hindi po siya pinarespond. Snabera. Saan po kayo ngayon, Sir Jason? Dito ako sa Saudi, sir. Wala akong asawa dyan sa dyan sa Saudi? Wala po kayong asawa dyan? Dito po sa may Pinas? Wala po, sir. Okay. Hiwalay na kami, sir, sa Pinas. Tagal na, 15 years na. Usap po kayo, pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ilan taon na po kayo? 40 po. Okay. Ako naman po, 42. Widow na po ako, 2 years na po ako, balo. Diyan kayo sa Manila pa nagtatrabaho? Yes po. Dito lang po ako nag-work. Taga saan po kayo dyan sa Pinas? Dyan talaga sa Manila? Yes po, Quezon City lang po ako. May asawa kayo po? Kumusta naman yung asawa niyo? Balo na po ako. Ay, balo. Ilang anak niyo po? Yung anak ko po 4. Konti lang pala, no? Opo, konti lang. Malalaki na sila? Yung panganay ko po, 22 na. Nag-aaral po siya ng nursing sa Fatima. Nag-graduate na sa next year. Tapos yung pangalawa ko naman po, 19. Nag-aaral naman po siya ng BS Criminology. Pareho pala Tapos tayo yung anak ko. Pareho pala tayo yung anak ko. Yung pangalawa ko din criminology. Tapos yung isa, nagkakan din ng PMA. Yung panganay ko. Okay. 22 na din. Sa Baguio po siya nag-aaral. 22 na din yung taon. Ha? Sa Baguio po siya nag-aaral. Sa Baguio po. Yeah. No, sa Baguio. Matatapos na din ngayong taon. Next year. Opo, 2026. Yes po, tama po. Matagal na. Saan po kayo ngayon? Dito po sa Jeddah po sa Saudi. Anong work mo dyan sa Saudi? Driver po ng ambassador Okay. Saudi. Ano po kayo? Ano po yung status nyo? Hiwalay po ako. Matagal na kami hiwalay yung asawa ko. Mga 15 years na. Pero married po kayo? Hindi. Sorry po. Kami kasal, one. Live-in lang. Dalawa lang po yung anak nyo. Oo, pero yung mga anak ko nakapilyedo sa kanya, hindi sa akin. Okay. Bakit naman po hindi nyo pinagamit sa kanila yung apelyido mo? Legitimate. Kasi sabi nila hindi naman kami kasal kaya doon naikwan yung apelyido niya. Hindi naman po yun. Pwede naman po yung gamitin yung apelyido nyo eh. Doon ko sa kanila, sila naman ang kwan. Gumawa, di bala na sila. Saan po kayo sa Pinas? Kasi nung nanganak yung asawa ko nandun sa kanila, nandito ako sa abroad. Wala akong magagawa kasi malayo naman ako kung anong gawin nila, kung ipagalan nila sa apelyido nila. Ilang years na po kayo nag-abroad, sir? Basta kwan, 15 years na po. 15? Opo. E di yung panganay mo, ilang taon na siya ngayon? Mag 23 na yun po. Ibig
Ibig Tapos sabihin- yung pangalawa, 18. Mhm. So, ibig sabihin, wala ka pa sa abroad the time nung ipinanganak. Wala po, nandun pa ako sa Pilipinas, 2000 yata, na ipanganak, 2000 to. Eh, 2001 or 2002. Oo. Si ma'am sa PSA po ito nagtatrabaho, sir. Baka kung gusto nyo ipa-legitimate yung anak mo. Mahal din ha. Matagal din. Sabi nila, nagugulo ako pag diligent. Ayaw ko na yung Sir, at least magamit yung apelyido nyo. Anak nyo naman po yun eh. Kumbaga. Huwag na, sa kanya na lang kasi ako naman yung ako naman yung nagpapaaral sa kanila. Pero okay lang po sa inyo na hindi nyo po kapelyido yung mga anak nyo. Okay lang sa akin. Kasi sila naman ang gumawa. Pero sinusuportan ko naman sila, hindi ko naman sila pinapabayaan. Saan po kayo dito sa Pinas? Sa po, Nueva Vizcaya. Mga ilang taon po kayo hindi nakauwi dito sa Pinas, sir? Isang beses pa lang ako umuwi, ma'am. Nung 15 years ko na dito, pero isang beses pa lang ako umuwi. Nung lang. Kailan naman? Nung 2018? 2017. Ayaw kang umuwi kasi mahirap. Bakit? Walang uuwian. Wala po kayo nauwi dito? Asan po ba yung pamilya nyo, yung mga magulang nyo po? Wala na akong mama, yung papa ko na lang meron. Sa Vizcaya. Kaya nga po, bakit hindi po kayo Mga kapatid ko din, may asawa na din sila, wala nang single, panay double na. Kaya yun, hindi na ako umuwi. Patapusin ko muna yung mga anak ko, tapos yun, saka na lang ako umuwi. Matagal-tagal na din po kayo dyan. So, Mas maganda. syempre nakakaipon na din kahit papaano. Meron naman konti. Konti lang. Saan po kayo dito sumarity, sir? Siyempre, naghahanap ng mga kasama sa buhay. Hanggang pagtanda. Ilang beses na po kayo sumali dito? Pangalawa na, ma'am. Nung una, yata, 5 years na nakalipas. 5 years na. Hindi kayo 5 nagkatuluyan. years na yun, yung taga-Kuwait noon, DDGL, yung binigay mo sa akin, Aha. yung nasa Kuwait. Naging kayo po ba? Oo, pero biglang nawala. Ano yun? Paano kaya yun? May boyfriend pala yun, DDGL, kaya biglang nawala. May boyfriend. Oo. Okay. Tapos yun, ako nang hindi ko na kinontak. Mahirap naman. Siyempre, makasira ka sa relasyon, mahirap. Ayaw ko yung ganon. Pero naging kayo po. Oo, naging kami, pero may boyfriend pala na iba. Di ako na lang lumayo. Kaysa yung magtagal kami na dalawa kami. Ayaw ko yung ganon. Tama naman. Kaya sumali na naman ako. Baka makahanap na ako ng ng seryoso talaga. Kailan plano nyo po uuwi dito ng Pinas? Mga siguro April or May, ganon. Next Next year. year. Oo. Magpapakasal kasi ako. Kakasal yung pangalawang anak ko. Akala ko magpapakasal ka na, sir. Hindi ko. Pakasalan ka na daw, mama. Akala ko nga, Oo, sir, akala ko papakasalan na ako eh. Pakasalan na kita, gusto mo? Aragoy. Ay, wag ka magbiro, sir. Pwede naman. Seryoso naman ako.
Pag-uwi ko, Bago ako. magpakasal na tayo. Balo po ako, kaya Ninong ako okay. Ninong natin si Didi Jel. Ay, no problem. No Alam. problem. Bata ang ninong. Lagi ko nga pinapanood si Didi Jel. Sumali kaya ako ulit, sabi ko. Tapos yun, nagpa-line up ako kanina. Okay naman. Nagsali naman ako. Ano po bang gusto mo, ma'am, sa isang lalaki, ma'am? Kasi pangatlong sali mo na po ito eh. DJ, ang gusto ko lang naman din yung residido din. Mm. Alam naman natin na mahirap ngayon talaga, di ba? Mahirap makahanap ng totoong tao, Mm. di ba? So, Kaya sa una lang kasi ang yung magaling lahat nandoon na sa umpisa, pero pag bandang huli, 'di ba? Bibitiw, 'di ba? Mm. Parang mahirap na magtiwala. Mhm. hindi yung ganun na kwan, yung ganun na relasyon, walang tibay. Hindi matibay yun. Nung umuwi nga ako, wala akong kwan. Nung umuwi ako noong 2017, umuwi lang ako, tapos wala akong, yung mga anak ko lang, tapos Walang change oil. masya-masya na ako. Bumalik na ako dito. Nagbuni. Hindi kinakalapa, kailangan na mag-change oil. Oh, Saudi. Yung lahat. Paano ako makahanap di Digel eh, yung mga anak ko kasama ko lagi, nakabuntot sila. Yun lang. Maunawaan nila yan pagdating mo next year, malaki na sila naman lahat, di ba? Malalaki na di Digel, magtatrabaho na yan pagkatapos nila. Mm. So for good na rin. Okay. Kaya naghanap na ako ng seryoso sa buhay para pag uwi ko, may makakasama na ako. Makapag-relax ka na din, sir, pag nakapag-graduate na yung mga anak mo. Oo, balak ko nga pag uwi ko, hindi na ako babalik dito. Doon na ako sa Pinas. Oo, mag-ipon tapos mag-business. 'Di ba? Ganun na naman Oo. po talaga. Yun yung balak ko. Pag OFW ka kasi, kailangan talaga pag uwi mo dito, business kasi wala ka namang ma-applyan dito lalo na pag medyo may edad ka na po, mahirap na mag-apply ng work. Oo, mahirap na. Kaya mag-business na lang kung kwan, mas maganda pa. Mhm. Paano yung sir, pag umuwi ka dito, wala ka namang bahay, saan niyo po ako ititira kung halimbawa na magkasundo tayo? Ha? Doon sa silong ng mangga. Marami ka namang bahay, ma'am, di ba? Marami ka pong property na pinapaupahan. Ilan nga? Hindi naman pwede yung ganun. Kailangan si sir ang magpo-provide, di ba? Siyempre, siya yung, kumbaga, padre di pamilya nga, di ba, ang tinatawag. Kaya siya yung magpo-provide ng tirahan namin, hindi po ako. Oh. Siyempre mag-provide ako talaga. Siyempre nakatago yung bahay ko. Hindi ko naman... May bahay naman ako, maliit lang. Eh, kay ma'am, walang pala pagbahay nito eh. Wala naman, DJ. Wala nila naman Baka yan, totoo. Baka kayo ma'am, malalaki yung bahay nyo. Baka 3 palapag, 2 palapag. Hindi ho, wala pa akong bahay. Nagre-rent lang po ako dito. Sa Manila. Aho. Kaya nga ho, kaya nga sabi ko sa'yo, pag once na magkasundo tayo, syempre, di ba, paggawa mo ako ng bahay. May bahay naman ako, maliit lang. Okay lang po yun at Kasi- least bahay. Kasya lang yung 2 tao. Ano yun, Okay lang po. walang kusina. Wala pa, sir. Hindi pa tapos. Ay, okay lang. Ang importante, may bubong ah. Hindi lang kayo mapasma. Hirap naman ho yun na pag malakas ang ulan tapos bigla ho kayo mabasa. Kinabukasan, gaayod-ayod na lang ba ma'am? Gaayod-ayod na lang.
Wala na pag ganun din, Digel. Masira na. Wala nang bahay. Hmm. So, anong sumali ka dito? Anong hinahanap nyo? Siyempre, gusto ko din yung seryoso. Kasi siyempre, matanda na rin po tayo. Para, di ba? Matanda na rin tayo. Oo. Kailangan makasama sa buhay, hindi po ba? Oo. Kasi pag matanda ka na, nasa edad ka na, huwag na kayong maglukan pag relasyon, yung na, talagang seryosohan na. Oo naman. Siguro hindi mo naman ako mauutangan kasi OFW po kayo. Siyempre, marami po kayong ipon. Ay, yan ang pinaka-ayaw ko, yung niloloko yung ka-chatmate, ayaw ko yung ganun. Masama sa yun? Masama sa, Masama sa Panginoon yan. Kasi nagba-Bible study kami araw-araw. Hindi masama po ang tumulong sa kapwa kung kailangan. Kaya lang sir, kung hindi naman kailangan, para kung ano lang naman din para sa luho, hindi naman po pwede. Pero kung halimbawa na kailangan ng tulong para sa mga bagay na importante, pwede po tayong tumulong. Pero kung kailangan lang naman para sa luho, yung parang, di ba, parang hindi naman din tap. Mhm. Sino po yung kasama niyo po nagba-Bible study, sir? Mga pastora, Digel, pastora, nandun sa Europe, nandun sa Canada, Oh. nandun sa Dubai. Nag-online kayo, mga pastora. Oo, Digel, Hmm. online Bible study. Ayun, mama. Araw-araw, mama. Mabuot, ma. Mabuot. Oo, sir. Oo, DJ, mabuot si sir. Mabuot, masira. Mabuot si sir. Yan ang gusto Ano ko yung eh. mabuot? Mabait po. Kala ko mamatay. Hindi naman po. Hindi, nagba-Bible study kami. Matagal na ako nagba-Bible study. Mga ako na. 5 years na siguro. 5 years. Araw-araw. Tapos nun ay Bible, sir. Natatapos lang namin, DJ, nung tumawag kayo, buti. Eksakto natapos. I mean, lahat po ng pages, sir. Natapos yun na, aral. Oo, DJ. Nagbabasa kami ng Bible tapos Oo. nagtuturo yung pastora namin. Ganun. Naunang magtuturo tapos magbasa kami pagtapos ng nagturo ng Bible. Ganun. Kaya maganda. DJ, mukhang ito na yata yung nahanap ko. Charot. Oo, Ninong na nga natin si DJ. Ninong natin. No problem, May kung dito lang naman kayo sa Quezon City, kasal, bakit hindi? Malapit. Kaya yan. Oo. Libre po yung kasal sa sa munisipyo pag si Mayor ang magkasal. Ay, oo. Tapos video, ma-viral pa kayo niyan. Kasi binablog yata ni Mayor, no? Yes po. Pinopost sa government. Anong sektor nga kayo dyan, ma'am? Sa PSA ka po ba? Saan ka nga po, ma'am? Sa munisipyo po ako. Hindi po sa PAC. Dito lang po sa accounting. Sa accounting. Lagi niyo ho nakikita si Mayor. Oo naman. Pag Monday kasi may flag ceremony. Okay. Hindi, sabihan mo si Mayor, pakasal na tayo pag nito. I-schedule mo na. Sure. Pag sure, sir, baka mamaya, pag sinabi ko, tapos hindi ka pala pupunta, di ba? Hindi ako pupunta ako. Pag sinabi ko pupunta ako, siyempre sinabi ko na yon. Oo. Sinabi ko na yun. Siyempre, masama yung, sabi nga ng Panginoon, masama yung nagsisinungaling. Oo nga naman. Sabi mo nga, palagi po kayo nag-study, Bible study. Amen. Oo.
Saan pala yung asawa mo ngayon, sir? Wala na po kayong Nandyan sa contact. nandyan sa Quezon City yata, may asawa na din. Diyan din sa Manila. Ibig sabihin may contact po kayo kasi alam niyo po yung location niya kung saan po siya nakatira. Para sa anak namin, dati. Saan lang dito sa Quezon City, sir? Oo. Ewan ko kung saan sa Quezon City, sir. Si Basta sa Quezon City daw nagtatrabaho, sabi niya noon. Aha. Eh, ikaw nga ma'am, saan po kayo umuwi? Sa Project 6, sir. DJ Project 6 ako. Project 6. Baka ho magkapit-bahay lang. Tapos Mga yun. kapitbahay kayo. Magkasalubungan kayo, di ano na lang Smile na lang Nag-usap na kami noon, bago kami naghiwalay ng asawa, nag-usap na kami. Hindi naman ako kasi umuwi, nung umuwi ako, may yung kasulatan na pinakuan sa abogado. May kasunduan po kayo. May ginawa, tapos inaantay niya ako, papirmahan ko. Umuwi ako, hindi ko nakita kasi busy siya, hindi ko napirmahan. Tapos sabi ko, pag-uwi ko ngayong 2026, saka po na lang pipirmahan, sabi ko sa kanya. Anong kasunduan yun, sir? Kasi sabi niyo nga po, hindi naman po kayo kasal. Anong kasunduan niyo po sa attorney? Hindi ko pa nabasa, ma'am. Basahin ko pa pag-uwi ko. So, kung halimbawa na hindi naman po kayo kasal, then bakit makarating po kayo sa attorney? Kasi kung halimbawa Anak namin po to. married Anak naman, Para sa anak namin. kahit sa barangay na lang po yan pagkasunduan. Kasi pag halimbawa na ganyan, kahit sa barangay, pwede nyo na po yung pag-usapan. Hindi na po makarating sa pataas. Kasi sabihin din naman Ewan na ko attorney kasi na doon kayo, babalik kayo doon sa barangay. Sabihin din niya na attorney. Oo. Oo. Yes po. Kasi sir, DJ, hindi siya pwede parang ano lang yung barangay. Siyempre, bago po iakyat sa taas, dadaan muna sa barangay po yan. Ewan ko kasi nagpagawa ng kasulatan yon para sa mga anak ko, tapos sustento niya, tapos yung pag yung, di ba yung kahit hindi kami kasal, yung mga pundar, walang pakialaman kasi kung ano yung ibigay ko sa kanya, yun lang. Hindi yung hati talaga daw. Kung ano yung ibigay ko, yun lang. Kasal na po ba sila doon ng bago niya, sir? Kasal na, sir, sa bago. Kasal na. Oo. Kaya yung ginawa niyang kasulatan para sa mga bata na lang. Sabi ko naman, bakit ka pa nagpagawa ng kasulatan? Nagsusustento naman ako buwan-buwan sa mga bata, sabi ko sa kanya. Kaya yun. Tapos sabi ko, mag-asawa na ako pag uwi ko, sabi ko sa kanya, niloko ko. Mag-asawa ka na, may asawa na ako, sabi niya. Yun, wala na. Inunahan niya ako. Ibig sabihin po, may contact talaga kayo. Ibig sabihin po, may contact kayo kasi nalalaman nyo po ganun, di ba? Noon pa yun, ma'am. Pero ngayon wala na. Kasi malalaki na yung mga anak ko. Nung maliliit pa yung mga anak ko, may contact kami. Pero ngayon wala na. Kasi sir, nung yung mga anak ko nakatira sa kanila, kaya siya ang kinokontak ko para sa mga anak ko. Kasi maliliit pa yung mga bata noon. Sige po. Pero ngayon mga laki na, wala na kami magtanong. Kasi sir, ayoko lang kasi yung nababastusin tayo kasi syempre nakita naman natin sa social media, di po ba? Nakita naman po natin sa social media na nagpapanggap na hiwalay, tapos mamaya-maya susugod yung asawa, naka-video, di ba? Yung parang ganun, di ba? Hindi naman tayo inosente sa ganyang bagay. Kaya gusto ko din maklaro na kung hiwalay po ba kayo. Pag once kasi nahiwalay, dapat wala na po kayong contact. Kasi malalaki na po yung, kumbaga nasa legal age na po yung mga bata, so pwede nyo na po kontakin yung mga anak nyo na kung magbibigay man po kayo, doon na po sa anak nyo, hindi na po doon sa ex-wife mo, di po ba? Hindi, nung malilit lang nga, nung mga hanggang 10 years old yata yung mga bata, may contact ako sa kanya kasi siya doon ako nagpapadala sa kanya.
Tapos nung pwede nang tumanggap yung mga bata ng pera, doon ako sa anak ko na panganay nagpapadala, hindi na sa kanya. Kaya naputol yung contact namin. Okay. Okay din po yun. Hindi naman pwedeng ibigay ko sa papa niya, baka hindi niya ibibigay sa mga bata. Hindi ko naman pwede ibigay sa papa ko, baka hindi bibigay sa mga bata. Kaya siyang pinagbigyan ko. Ibig sabihin po, Pero- sir, ito lang nga, side ko lang po ito. Ibig sabihin, kahit gano'n na po yung ginawa ng misis nyo, mas malaki pa rin po yung tiwala nyo kaysa sa parents nyo. Parang gano'n po yung dating eh. Hindi iba naman yung parents ko kasi hindi ako lumaki sa kanila. Hindi ako lumaki sa papa ko. Sorry Kaya- lang sa ano ko Hindi kasi namatay yung mama ko 36 years old tapos ilang taon na ako noon. Tapos hindi ako lumaki sa magulang ko, lumaki ako sa uncle ko. Ganun. Ganun ako. Tapos yun, pumunta ako sa Manila dati, nagtrabaho. Hindi ko na nakita yung magulang papa ko matagal. Tapos nag-abroad ako, hindi na ako pumunta sa amin, diretso na ako sa abroad, hindi na ako umuwi sa amin sa Biscayne. Ang ibig sabihin, sir, parang pinaampon ka ng mga magulang mo doon sa tiyuhin mo? Parang ganun ang dating. Oo. Kaya yung papa ko matagal ko nang hindi nakita. Pati mga kapatid ko matagal ko nang hindi nakita. 5 kaming magkakapatid, panay lalaki. Tapos matagal ko nang hindi nakita sila. Nasa Europe yung sumunod sa akin. Tapos nandun sa amin yung nasa amin yung panganay. Barangay Kagawad yata daw 'yon. Barangay Kagawad daw 'yon doon sa amin ngayon. Tapos yung bunso namin nasa Dubai. Tapos yung pang-apat nandun sa Pilipinas daw. Nakapangasawa sa Baguio. Sabi nila. Kailan po talaga yung uwi mo dito sa Pinas, sir? Kung, alimbawa, next year, ganun. Anong mga month? Mga June, ma'am. June, gano'n. Baka kasi hindi. Ang balak ko ng April, pero sabi naman ng anak ko kasi ewan ko kung anong graduation nila dyan, ng college. So next year? Apo, mga ano na siguro yan, mang. Kasi ang pasukan nila ngayon, August na eh. Kasi sabi niya sa akin, pag nag-graduate ako, Papa, ikaw ang sasama sa akin sa kwan, sabi niya. Magbabakasyon nga, sabi niya. Sa graduation ng anak niyo po. Oo. Anong Pwede course po naman na? akong criminology po. Yung Ay, yung magbaban. Yung pangalawa, Yung panganay po. PMA. Ayaw nga pala, sorry. Sa Baguio pala. Babae po lahat o lalaki? Lalaki. Lalaki sila. Okay. Pwede naman akong umuwi ngayong April. Tapos uwi ako sa June. Pwede naman. Paano yan, sir? Hindi ka pwede umuwi ng Pasko. Siyempre, makita mo ako. Pasko, di ba? Ay, di ba sa Pasko? Pag nakita mo ako sa Pasko, siyempre buo yung ano mo, buo yung isang taon mo kung nakita mo ako, di ba? Parang ganon. Parang nahiya ako. Sa New Year na lang, magpaputok kayo sa New Year. So, DJ, magandang putukan yan. Ang Ano din dyan, New Year? Oo. DJ, magandang putukan yan, di ba, DJ? Oo ah. Ilang years na nga po kayong byuda, Ma'am Jinky? 2 years pa lang naman. 2 Noong years June. pa lang naman. Okay. Hindi pa ako kayo nagka-boyfriend, no? Hindi pa naman, JJ. Oo. Pero mandili. Kaya ano, sir, Kasi marami naman dyan. kaya nga, sabi ko nga sa inyo, Marami marami po naman dyan. Oo nga po, hindi naman maiwasan yung marami. Kaya lang, syempre, pag hindi natin love, di ba, parang iba. Kasi mas maganda kasi yung mahal niya ako, mahal ko siya, di ba? Maganda yung pagsasama. Pero kung mahal lang naman ako, hindi ko siya love, parang sayang lang, di ba?
Yung mister nyo nga po ma'am, bakit po namatay? DJ naman, Paano ayan na ako naman. love mo? Carjack. Carjack. Okay. May carjack yung asawa mo? Apa. Ilang taon na namatay? Tagal na. 2 taon na po. Hmm. Maganda kasi yung kuhan, nakita mo tapos mag-usap kayo, may in love kayo sa isa't isa, ganun. In love Kasi ang- kayo, kahit long Natin, hindi natin mautusan yan, sir. Kusa yan titibok sa taong mahal natin. Di po ba? Oo, ganun. Kasi- Kasi na ngayon yung puso mo. Hindi pa. Hindi pa naman. Parang hindi pa tumitibok. Hindi pa. Parang gusto ko kasi gusto ko kasi sa isang pag love ko siya, gusto ko yung love ko talaga siya tapos love niya ako. Ayoko yung kasi yung ako lang yung mahal. Kasi pag ako kasi ang mahal, parang syempre hindi ko siya love, 'di ba? Parang hindi masaya ang pagsasama. Oo, mahirap yan. Pag hindi mo love yung tao tapos napipilitan ka lang, mahirap din. Totoo po 'yan. Mahirap yung ganon. Mas maganda yung love mo talaga. Pag hindi mo love, lagi kayo ding nag-aaway, wala din. Opo. Tapos yung walang tiwala, 'di ba? Ang pinakaano kasi tiwala. Paano kung naging tayo, long distance naman tayo, antayin mo ako. Kung makapaghintay, paano kung may mauna? Yun lang. Joke lang. Di Diesel, may mauna, wala din. Lami tayo. Yun lang. Malay mo, magkasundo tayo, di ba? Ganon talaga. Malay mo, after dito, mag-usap pa tayo, may connection pa tayo. Kasi pangatlong beses ko na to sumali. Nung Bakit una yung, kasi, yung una at pangalawa na saan sila nawala? nung una kasi sir, binigyan ko siya ng connection para may contact siya sa akin. Kaya lang, nung nasa work naman po kasi ako, parang hindi siya makaintindi. Kasi syempre iba yung work niya, iba yung work ko, di ba? Alam niyo naman kasi sa amin, bawal yung cellphone. Sa kanya kasi, anytime, kasi hawak niya oras niya, kumbaga, di ba? Kasi, yung oras niya kasi hawak niya. So, kahit anong oras, pwede niya akong kontakin. Kaya lang naman sa akin kasi, limitasyon lang po ako sa oras. So, hindi kami magkasundo. Tapos, itong pangalawa, after namin nag-usap kay DJ, nung nalaman ko na ganun, hindi ko na po siya kinontak. Kasi, di ba, nagawa niya nga sa una eh. So, ibig sabihin, gagawin niya pa rin sa akin, yung parang ganun. Di ba? Hindi naman, ibang naman po, iba naman yung case noon. Kaya lang, ayoko lang kasi yung ganun, yung alam ko na yung kwento eh, bakit ko pa itutuloy, di ba? I-stop ko na habang maaga pa, di ba? Kasi kung ipagpatuloy ko naman na alam ko na yung kwento, alam ko na yung ano niya, bandang huli malay mo, madibiro pa ako, may in love pa ako sa kanya, di ba? Tapos, masaktan lang din ako, di ba? Kaya nung una pa lang, Mahirap. Mahirap talaga pag may love ka husto. Dapat itirhan mo yung puso mo para kung masaktan ka, may natira pang kaunti. kaya nga sabi ko, baka mamaya magaling, kasi may mga tao din kasi na minsan magaling magkwento, magaling minsan nadadala tayo dun eh. Kaya, di ba minsan sinasabi nga, walang manluloko kung hindi ka nagpapaloko, di ba? Oo, tama yun. Kaya ngayon, nalaman ko na ganun ang ano niya. Kaya, kumbaga, yun yung background niya. So, sabi ko, baka hindi na pwede. Diba? Oo, hiwalayan mo na kung gano'n, kung iba yung buwan. Hiwalayan. Huwag mo nang ituloy. Kasi Oo, masasaktan ka. mahirap kasi yung madibilog pa ako eh. Tapos, iba lang pala yung attention niya. Iba lang pala, kumbaga, iba lang yung gusto niya, di ba? Pero kinukontak ka naman po Pero sana, ako talaga ma'am. yung seryoso talaga. I'm sorry, DJ. Sir? Kinukontak ka naman sana, ma'am. Hindi mo lang nire-replyan. Yes.
Sinuntak po ako, pero hindi na ako nag-response doon kasi ayoko din, masaktan ko din siya, di ba? Kaya, Anong PM sabi niya ko, sa'yo, ma'am? Anong PM niya sa'yo? wag na DJ. Tapos na yun. Pero okay naman si Sir. Ikaw, Sir. Ako nga, gusto ko nga makauwi ka ng December para mas maganda-ganda yung New Year natin, maganda-ganda yung putukan. Aragoy. Wala. Kaya DJ, ayaw naman ni Sir eh. Paano yung DJ? Naku. Baka may makauna. Hindi, balak ko din December, pero ewan ko, kausapin ko pa yung boss ko. Makauwi ako ng December. Kung hindi, April talaga. Mukhang bibigay si Sir. Oo. Bumibigay Wala na na ako po yata kayo. sa iyo. Wala na po kayong Ha? contact sa ex-wife. Wala na po kayong contact sa ex-wife mo. Wala na kasi malalaki na yung mga anak ko. Matagal na kami walang contact. Baka mamaya, akbay-akbay ka sa akin. Pagtingin natin, paglingon natin sa likod, nandun pala yung asawa mo, sabay sa bunot sa akin. Di ba? Magpakalbo ka na lang, ma'am, para walang sasabunutan. Magpakalbo ka na lang para malamabunot. Di ba? Karamihan kasi nakikita natin sa social media, di ba? Yun ang nangyayari. Magpanggap na walang asawa, tapos bigla na lang bunutan. Di ba? Sabi mo Hindi naman, ako, na hindi naman ako sasali dito. pumatol nga sa'yo. Pero ang pagkakasabi nyo kasi sa mga babae, wala kayong asawa, hiwalay. So yung babae, pumatol kasi naghanap din siya ng makakasama. Kaya lang po, ang pagsisunungaling kasi minsan, parang, di ba, Oo. nakakahamak yung isang tao. Saka hindi naman ako maghahanap kung hindi kami hiwalay ng asawa ko. Saka may asawa na siya. Ano pang gagawin ko kung nag-asawa na? Hindi mag-asawa na din ako. Ano pang iniintay ko? Para pag uwi ko, may asawa na ako. May pupuntahan ako dyan sa Pinas. Pupuntahan ba o uuwian na talaga, sir? Pupuntahan at uuwihan, yun lang naman. Pareho din yun. Hindi kasi ang pupuntahan, ibig sabihin ng pupuntahan, bisitahin mo lang. Pero kung uuwian mo, ibig sabihin, doon ka na magstay. Iba ang pupuntahan sa uuwian. Tama Siyempre, po ba? pupunta ako sa bahay namin tapos uuwihan kita sa inyo. Di yun. Ako, Gigi, mukhang ano na to ah. Seryoso na to si Sir ah. Sigurado yung may putukan na talaga yan. Magandang putukan to sa New Year. Ako din. Two years pa naman walang putukan, ma'am, no? Walang New Year, no? Ay, nako. Oo, nako. Ewan ko lang kung anong mangyari. Baka nakalambitin na ako. Natakot naman kayo, ma'am, pag gano'n. Anong height mo, ma'am? Anong height mo? 5'5" ako. Oh. 5'5". Tapos 60 kilos ako. 60, mabigat ka. Ako, wala. 5'8" ako. 5'8". 5'8" ko. 5'8". Ilang kilos naman po kayo? Ha? Ilang kilos naman kayo? 78. Portion! Bagay! Huwag kang magala. Akala ko naman nasa 50 kilos ka lang tapos ako 60 para di ba mas iba na, mas ano naman. Okay naman pala. 78. Yung asawa niya po dati, ma'am, di ba? Police po yun? Yes po, police po siya, SP offer. SPO4 na. Yes. Na ano po siya, na matay sa duty? Sayang nga sir eh. DJ, nakauwi siya sa bahay after duty niya. Umuwi siya ng bahay 5 o'clock.
Oh, natulog. Tapos doon siya namatay sa bahay. ayun. Medyo malaki sana Bahay yun. sa- Kung nasa... Bahay ko bahay po niya sa Novaliches. Hmm. Baka napagod naman, ma'am. Baka napagod. Kaya ganun. Naragyan. Hindi ko siya pinapapagod nga kasi ayaw ko siya mapagod eh. Gusto ko ako yung napapagod. Kaya pala ganun. Kanya, relax ka lang. Sabi ko ka sa kanya, sir, relax ka lang. Ako ang magmamaniho, hindi ikaw. Kaya pala nabangungot, ma'am. Kaya ganun. Dapat siya... DJ, delikado pala pag si ma'am ang magmaneho, baka kasero. Joke lang. Grabe lang. Alam mo kasi, sir, huwag tayo seryoso sa buhay kasi minsan magpapano din tayo sa ano natin kasi mahirap yung seryoso din yung sobrang seryoso din. Oo. Ako nga, pag day off ko dito, pag day off ko pag pwede, hindi ako lumalabas. Dito lang ako sa kwarto ko, natutulong. Bakit sir, naano lang ako sa Saudi, tama? Sa Saudi po kayo. Bakit day off nyo Friday? Hindi Sunday, hindi Saturday. Bakit Friday ang day off ng Saudi? Friday talaga ang kwan nila dito. Patakaran nila, Friday talaga. Hindi. Bakit po? Yun Anong ang dahilan? nila. Ewan ko, Muslim country kasi dito, ma'am. Muslim nga, oo nga, Muslim nga. Pero parang ano lang ako kasi bakit hindi Sunday? Parang di weekend, di ba? Ewan ko kasi umpisa ang trabaho nila dito linggo. Linggo hanggang Huwebes. Yun ang ano nila. Friday, Sabado yung weekend nila. No. Pag Friday punta ka sa market ng mga market dito, makita mo yung mga magbo-boyfriend na Pilipino at Pilipino, ang dami. Nakakainggit nga pag lumabas ka, hindi ako lumalabas. So hindi ka nakahanap, Kasi sir? wala akong kasama. Ha? Hindi ka ho nakahanap? Wala nga DJ, wala nang bakante, panay pulod na dito. Naku, Maluwag na ho ngayon dyan, di ba? Hindi naman na ho yung ano. Ha? Marami na rin yung mga ano dyan, kahit may mga asawa nga eh. Marami, punta ka sa supermarket DJ. Ang daming naghawak-hawak kami dyan, mga Pilipino at Pilipino. Aragoy. Nakakaingit nga. bakit ka nangingit? Pwede mo namang gawin yun, sir. Ayoko, gusto ko yung seryoso talaga. Ayoko yung loko-lokohan. Ayoko yung sayang lang sa oras kasi. Pag gano'n. Sa bagay. Bible pa naman kayo. Nagba-Bible study pa naman kayo. Tama yun, sir. Amen. Sayang lang sa oras. Ang dami ang nahuhuli dito. Hinuhuli ng pulis yung mga Pilipino at Pilipina pag naghawak-hawak kami dyan sa highway. Tapos sitaan ng pulis, tignan nila yung marriage contract nila. Wala silang may pakita, huhuliin na. Dinidipol. Bakit kasi mag-holding hands pa eh? Di ba? Kaya nga BBJL kasi matitigas naman daw ang ulo ng Pilipino kasi sabi nila. Oo. Gusto nila mag-holding hands, may nakakita. Ba't doon na lang sana isa walang tao? Oo nga, sir. Dapat naka-private. Oo. Oo. Baka baka hubulag yung isa. Ginaguide niya, bulag yung isa siguro, ganun. Nahawakan. Ano yan, ma'am? Pineapple? DJ. Pineapple. Wow. Bakit high blood ka? High blood ka? Hindi naman. Normal lang ako. 120/80 lang yung BP ko. Kaya sabi ko sa iyo, magaling ako magmamaniho. Kaya wag mong isipin yung high. Yun, sir. Yun yung ano doon. Para makatas. Sikrito para makatas. Pero Pineapple. malakas DJ. Oo. Yun pala yung sikrito ni ma'am para makatas. Baka, oo nga, DJ. Tapos sa umaga, kailangan buko. Talong kakatas yun, DJ. Ay, ganun. Pagbuko sa Paano umaga.
Paano pag uwi ko dito, ma'am? Eh, dates lang naman yung kinakain namin dito. Di, paano lang? Yun na yun. Yun din. Ayun din, DJ. Kahit nga pader daw, kayang butasin daw nun, sir. Basta kumakain ka ng dates. yung dates na black, DJ. Yun, Oh. yun daw. Yung black. Kahit pader, kayang butasin. Parang barena, DJ. Parang Oh. barena. Drill. Grabe naman, DJ. Grabe naman, DJ, pati pader. Sabi lang naman ho yung mga nakikita ko lang sa mga nagko-comment sa mga post ba. Ganun daw po yung para sa mga lalaki, pampail daw. Kumain daw ng ganun. Kahit pader daw. Oo, DJ. Mm. Sabi din yung mga ibang lahi, maganda daw yun sa katawan, yung date, sabi ng mga ibang lahi. Mm. Adi, grabe. Pampaganda. Grabe nagilis ang buhay nyo maduha mo kung magkita ka mo. Pinako, sir. Ay, DJ, sigurado yan. Maragoy. Dapat bago tayo magkita, ma'am, kain na ako ng kain ng dates para Baka ho, punta ka pa lang sa airport, sir. Ano na yan, bakat na. Baka hindi kayo papasukin sa airport. DJ, baka pagdating dito, basang-basa na yan. Sorry sa mga words ko. Pasensya na kayo sa mga katuwaan lang, ma'am. O DJ, medyo mahaba na yung oras namin para marami naman makasali sa... 47 minutes na no? O, paano ho? Connected na kayo? Kayo na po bahala sa mga sarili nyo, malalaki na kayo. Ay, DJ, thank you, ha. Sige, DJ, salamat, DJ, ha? Bye! Dagang salamat. Good luck. Confident mo. Bye-bye. O, may natututunan na naman kayo, ha, mga girls. Pineapple lang. May mga pineapple minsan na binibinta ho dyan, mura na. Yung mga overripe, yun makatas talaga yun. Tsaka hindi na makate. Yun kukunin ninyo, no? Pigain nyo lang. Kahit umiidad ka ho doon ng 60 plus, babalik sa normal yung period mo.